Tinawag na forum lang at hindi illegal ni Senator Erwin Tulfo ang ginawang pagdinig kahapon sa flood control scandal. Bukod sa mga kinekwestyong pahayag ng 18 nagpakilalang bagman, wala raw otoridad magsagawa ng hearing ang Cayetano Block. Nagbabalik si Mean Los Baños. Flood Control Hearing 2.0. Ganyan ang magiging eksena sa Lunes. Pero ang mangunguna naman sa pagdinig na yan ang chairman ng Senate Ribbon Committee ng Gatchalian Block na si Senator Erwin Tulfo. Katunayan, invited ulit ang nagpakilalang 18 na bagman umano ni Zaldico. The mere fact po na in-invite namin sila kasi para wala sila masabi na tinatago namin, pinagtatakpan namin. Pwedeng-pwede rin daw dumalo sa Lunes. Sumama na kayo ditong 5 dyan sa minority para makapagtanong kayo, makapag-imbestigat. Tsaka sa Lunes po, bawal na po yung mga surprise witness. Dapat po ibigay nila sa Blue Ribbon yung mga gusto lang imbitahan. Pero ayon kay Senator Erwin Tulfo, illegal ang ginawang pagdinig kahapon ng Cayetano Block. Sila lang po nag-oath-taking kasi number 1, ako na po ang chairman ng Blue Ribbon. Kaya wala na po silang authority. Kung pansinin ho ninyo, wala nga po mga tao sa likod nila, yung mga recorder, stenographer, wala po. Hindi raw Blue Ribbon Committee hearing ang nangyari kahapon, kundi Forum lang nila yung press conference lang, whatever they want to call it, pero definitely hindi po hearing ng Blue Ribbon. isa si Senator Erwin sa idinawit sa hearing kahapon. Kaya ayon sa kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo, kakasuhan daw ang mga bagman na idinawit ang kanyang pangalan. I talked to Erwin right away. I called him up and he said, that's not true. Galit na galit siya. He will file a cyber libel case against those Marines na binanggit pangalan niya, maging doon sa mga senador na ini-implicate din siya dahil, remember, illegitimate sila eh. Kahapon sa pagdinig, sinabi ng bagman na si Bernard Gumban na 2 beses nag-deliver ng mali-maletang pera kay Senator Erwin. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium. Sa pangalawang delivery raw, halo-halo na ang size ng maleta. Pero kung pagbabasehan ng naunang affidavit ng bagman, nakasaad na 6 na medium size na maleta ang dineliver umano kay Tulfo. Kaya banat ni Senator Erwin, Definitely, it's a lie, a blatant lie. Saan nanggaling yung sinasabi nila 1, 2, 3, 4, 5, whatever the maleta is. Wala naman akong flood control. hindi lang yan. Kinwestiyon din ang pagdawit ng mga bagman kay Senator Tito Soto. Nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Ang claim nila, tig 40 hanggang 70 million pesos umano ang idineliver kay Soto noong 2024 bago ang kampanya sa eleksyon. At iniabot daw nila ito sa isang mark na dating aide daw ng senador. Pero buwelta ni Soto, una, hindi siya senador noong 2022 hanggang 2025. Pangalawa, 2015 papatay ang aide niyang si Mark. Muli ring lumutang ang naunang affidavit ng 18 witnesses kung saan idinawit nila sa mga nakatanggap ng mali-maletang pera sina Senators Loren Legarda at Mark Villar na nooy DPWH Secretary. Pero hindi nabanggit sa pagdinig sina Villar at Legarda na bahagi ng Cayetano Block. Bago nga simula ng hearing, pinuri pa ni Legarda ang 18 bagman. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Nang tanungin dyan sa Senator Alan Peter Cayetano, doon sa original affidavit ng mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. Ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. Hindi ko naman nabasa yung unang affidavit eh. binanggit din sa hearing si Palawan 2nd District Representative Jose Pepito Alvarez. Kaya ang kongresista napasugod sa Senado. Tahasan niyang itinanggi na nakatanggap siya ng pera. Tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Kasi papangkit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin. Tingin pa ni Alvarez may kinalaman ito sa hindi niya pagsuporta sa isinusulong ni dating Congressman Mike Defensor sa nooy impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Nandito po ba si Mike? Wala na. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang nandito sa cellphone ko, gusto nyo makita. Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw i-endorso ko. Nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito.
Itinanggi ni Defensor. Pipito Alvarez, kaibigan ko rin naman yan. Wala kaming problema niyan. Ngayon yung binabanggit niya, pasensya na po kung Pipito, wala pong staff ko ang lumapit kahit kanino man, kahit sinong congressman. Kasi kung ako yun, tatawag ako sa kanya. Yung sinasabi ng 18 Marines, wala po akong control dyan. Hindi ako kasama sa pag-draft nung kanilang affidavit. Kaya una, yung tumawag na staff ko o may nagpanggap na staff ko, hindi ko alam. Pero kung ako po yun, lalapitan ko siya, direkta. Kakausapin ko siya kung sakali man. Pangalawa nga, inuulit ko, doon sa 18 Marines, wala po akong control. Inamin naman niyang tumutulong siya sa 18 nagpakilalang bagman. Pero itinanggi niya na sinuhulan niya ng 5 milyong piso ang mga tumistigo base sa impormasyon ni NBI Director Melvin Matibag. Yung affidavit na sinasabi niya, yung binabanggit niya, kwentong kutsero, kwento lang sa kanya na hearsay at walang batayan. Bukod sa mga politiko, binanggit din na tumanggap ng pera mula kay Zaldico ang founder ng Arnold Janssen Caniga Foundation na si Father Flaviano Villanueva. Ang sabi, hinatid nito ang pera sa mismong simbahan ni Father Villanueva sa may Mindanao Avenue sa Quezon City. Na si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ave. Isang sobre yun, sir. Sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. Agad naman niyang tinabla ng organisasyon. Unang-una, wala raw simbahan sa Mindanao Avenue na tumutugma sa kwento ng bagman. Isa pang napuna sa naturang hearing, ang claim ng isa sa 18 testigo na noong 2024 ay ipinasurrender ang mga cellphone nila para palitan ng bago. Nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita. Yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda? Yes, Your Honor. Alam ninyong dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin. Anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128 GB. Nang i-check ng News 5 sa mismong website ng Apple, lumalabas na February 21, 2025 ang pre-order na naturang model na sinasabi ng bagman sa hearing. Higit 4 na oras ang itinagal ng hearing ng Cayetano Block, pero karamihan ng mga pangalang binanggit ng 18 testigo, mariin nang itinanggi ang mga paratang at pinuna ang mga pabago-bagong salaysay ng mga testigo. Kabilang na dyan sina Congresswoman Laila de Lima, dating kongresistang si Franz Castro at dating Senator Antonio Trillanes na una nang nagkaso ng cyber libel sa 18 bagman umano ni Ko. Tinawag namang disgusting ni Senator Ping Lacson ang pagdawit sa kanya ni Senator Alan Peter Cayetano sa flood control scandal. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.